Hello mga ga, tinapay na pang-delivery naman tayo. Ito maganda talaga ito pang-kabit-kabit sa mga tindahan. Ayan po. Ito po yung mga pang-delivery po namin na tinapay. At pwede na din natin itong gawing iba't ibang kulay ng palaman or flavor. 10 piso lang po isang balot nito. Kaya share po natin ngayon. Kaya umpisahan na po natin. So unahin po natin gawin yung ating palaman. Ito po yung ating mga ingredients. 500 grams ng third class flour. 1 and 1/2 cups ng light brown sugar. 1 tablespoon ng baking powder. 1/3 cup powdered milk. 1/2 tablespoon ng vanilla at 1 teaspoon ng food coloring na chocolate brown. At para sa flavor po natin, maglagay po tayo dito ng 1/3 cup ng cocoa powder. At mix lang po natin yan at maglagay din tayo dito ng 1/2 cup ng margarine. Gaya ng sabi ko mga ga kanina ay pwede talaga tayo ditong gumawa ng iba't ibang flavor or kulay man yan. Pwede na food coloring na lang yung ilagay natin. Pwede natin itong gawin na plain lang at pwede din natin gawin itong kulay red. At yung ating 1 teaspoon ng ating asin, ito tunawin lang muna natin sa 1/2 cup po natin na tubig. Pero mamaya dito mga ga, magdagdag po tayo ng tubig. Bali, utay-utayin lang po natin sa paglagay yung ating tubig para matansya po natin yung consistency ng ating palaman. Para hindi masyadong basa yung ating palaman. At yung ating palaman na ito mga ga, ay pwede din gawin po natin itong flavor OB. Maganda din po yung tingnan. Marami na po kami nitong mga nagawa ha. Iba't ibang flavor lang po ginagawa namin. At mix lang po talaga natin yan hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating palaman. 1 cup po na tubig pong nailagay natin dito lahat. At isit aside lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating pabalat. At ito na po yung mga ingredients natin sa ating pabalat or yung ating dough. Gagamit lang po ako dito ng 1 kilong first class flour, 1 tablespoon ng ating yeast, 1/2 tablespoon ng bread improver, at 1 tablespoon ng rock salt, at 3/4 cup ng light brown sugar, at 1 tablespoon ng rock salt, at 2 cups ng tubig. Kadalasan talaga mga ga ay 6 na kilo po yung ginagawa namin dito. Pinakamababa po ay 3 kilo na dough. Pero ay yung binigay ko po sa inyo ngayon ay maliit lang na recipe. Bali, 1 kilo lang po yung gagawin natin ngayon. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, basain na po natin yung ating harina at pagkatapos maglagay po tayo dito ng 1/2 cup ng margarine. And then masahin lang po natin yan. Pwede natin itong masahin ng mano-mano kung wala po kayong mga dough roller machine or kaya spiral mixture. Masahin nyo lang ng mano-mano ang inyong dough hanggang sa ito'y kuminis. Itong aking dough ay dinaan ko po ito sa aking dough roller machine at putulin ko lang po ito or i-divide ko po yung ating dough sa 8 hati. At pagkatapos ganun din ga, yung ating palaman ay i-divide po natin ito sa 8 hati. Madali lang po talaga itong gawin mga ga. Sa una lang yung medyo nahirapan kayo. Pero pagkabisado nyo na po, ay naku po ay sinasabi ko sa inyo, basic na basic lang po talaga itong gawin. At pagkatapos po natin yang hati-hatiin ay maglagay na po tayo dito ng palaman dito sa ating dough. At lagyan lang po natin yan ng kaunting harina pangtanggal lagkit lang po ng ating dough at saka sa ating palaman. At banyahan lang po natin ito ng tubig para dikit na dikit yung ating palaman sa loob. At saka i-roll po natin yan. At bago po natin ito pahabain ng husto yung ating dough, ay i-rest muna natin ito ng mga 20 minutes para yung ating dough hindi siya kukulo or hindi siya uurong. After 20 minutes mga ga, ay pahabain na po natin yung ating dough na aayon po sa haba po ng plancha na ating paglalagyan, yung kanyang haba. At yung ating plancha ay banyahan lang po natin ng shortening para hindi didikit. At pagkatapos nito mga ga, ay palsahin lang po natin ito ng mga 30 minutes yung ating dough bago po natin lutuin. At butas-butasan muna natin yung ating dough gamit po yung ating tinidor at i-rest na natin ito.
Pagkalipas ng 30 minutes mga ga, ay pwede na po natin isa lang yung ating dough. Banyahan muna natin ito ng evaporated milk at pwede din na itlog po yung ibanya natin. At lagyan po natin ito ng sesame seed sa ibabaw. Ito'y optional lang naman, pwede lang na wala naman. At isa lang na po natin at kailangan na mainit na po yung ating oven bago po natin isa lang. At lutuin po natin ito sa may preheated 180 degrees Celsius sa loob ng 20 minutos. Hanggang sa ito'y mag-golden brown. At kailangan na malamig na po ito bago po natin ito hiwain para hindi masira o hindi mayupi. At ito na mga ga, hiniwa ko na yan at manipis lang po yan. 8 piraso po sa isang balot at 10 piso po yung aming bintahan. May tubo talaga tayo dito mga ga. At paglalo na, pag marami na po yung ating gawaan, ay medyo marami din po yung ating tutubin. At kahit 8 piraso po yung laman nito, ay manipis lang naman yung slice ko dito. Maganda talaga ito na tinapay na ito sa pang-delivery. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana ay nadagdagan ko naman po yung inyong pang-delivery recipe. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!